طالبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sa muling lahat ng papurit pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha na ay kanyang pagpapala ay mapasa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa sino mang tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Bidnillah ta'ala, sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa aklat ng Arba'in na Nawawiyah, at tayo ay dumako sa pangalawa at ngayon ay dumako tayo sa pangalawa noon at ngayon ay pangatlo at pang-apat sa dahilan na ang pangatlong hadith na ito ay isang patunay at pagpapalakas sa mga unang hadith hinggil sa sinasabi nating haligi ng Islam. Kaya ang ating talakayin ay ang haligi ng Islam na ito'y padalian nating bibigyan ng pahalaga dahil ating italakay sa una. At ganoon din ang pangalawa ay ang antas o ang pagkakalikha ng tao ayon sa hadith na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang unang hadith ay sinabi ni Abdullah bin Umar an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu anhuma قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. Kaya ang hadith na ito ay tinalakay at pinahayag sa atin ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhu na nadinig niya mula sa kanyang tatay na si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At walang pag-aninangan na ito ay nadinig ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang Islam ay naitayo sa 5 haligi. Dahil dito nasabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Una, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa sawmi Ramadan, rawahu Bukhari wa Muslim. At ito ay naitayo sa 5 haligi, na ito yung pagsaksi natin na walang ibang Diyos na may karapatan ng ating pagsamba maliban namang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natunay si Muhammad ay sugot alipin ng Allah, ang pagtataguyod ng pagsasala, ang pag-aayuno sa ang pagbibigay ng kawanggawa, ang paglalakbay sa Hajj, at ang huli dito ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ito'y inulat ni Imam Bukhari wa Muslim. Ang hadith na ito, aking mahal na mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ito yung saligan na kung saan kapag tayo ay nagpapahayag tungkol sa Islam, at ito yung kanyang mga haligi at kanyang batayan. Kagaya sa italakay natin sa unang bahagi ng ating pagtatalakay dito, na ito yung pangalawang hadith ni Jibril alayhi salatu wassalam. Kaya ang hadith na ito ay isang inalintulad ang Islam na kagaya ng isang gusali na kapag walang mga haligi ay hindi magiging matibay. Alam po natin na ang pinakauna rito ay ang pagsaksi sa kaisa ng Allah Jalla wa Ala na siya lamang ang may karapatan ng ating pagsamba. Ang sinasabi nating kasunod ay ang haligi na sinasabi nating haligi ng pagsasala. At ito ay tulad ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam na kapag ang isang sinasabi nating tent na wala siyang haligi sa gitna, bagamat may haligi siya sa gilid at wala siyang kalagitnaang haligi, hindi siya mabubuo, matatawag na isang tent. Ito ay kasintulad ng sinasabi nating pagsasala. Nandyan sa kanyang paligid ang ilang mga haligi, subalit ang napakahalaga pagkatapos ng la ilaha illallah ay ang pagtataguyod natin ng pagsasala. Ang pagbibigay ng kayamanan, kung ikaw ay may kayamanan, ay kapag may naipon ka, doon ka lamang magbibigay. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay kapag dumating lamang ang buwan ng Ramadan. Ang paglalakbay sa Makkah ay sa panahon lamang na kung saan ikaw ay mayroong kakayahan. Kaya dito ipinahayag na ang pagsasala pagkatapos ng sinasabi nating shahadatain ang siyang pinakamalaga. Kaya mga kapatid, ang lahat ng haligi ng Islam ay may mga panuntunan, mayroong mga kondisyon, mayroong mga pamaraan at kaasalan. Ito yung mga ahkam at adab na kung saan napakahalaga na dapat matutunan at mapag-aralan ng bawat isa't isa. Kaya ang pinakamainam pagkatapos ng shahadatain, dahil ito'y araw-araw na 5 beses na gawain po natin, ay pag-aralan po natin ng maigi upang sa gayon ay magiging makabuluhan ang ating buhay sa dahilan na ito ang unang itatanong sa atin sa araw ng paghukom.
At ito'y panandali ang pagtatalakay dahil natalakay natin nung una at papunta tayo sa pang-apat na hadith ni Imam Nawawi na ito yaong nagtatalakay tungkol sa pagkakalikha ng isang tao sa sinapupunan ng isang mahal na ina. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadathna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Kaya itong si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siya po ang nagdala ng hadith na ito, na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam na siya yung makatotohanan at nagsasalita lamang kung anong katotohanan at tunay na siya ay mapagkatiwalaan. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu ilayhi al-malaku yanfakhu fihi ينفخ فيه الروح نعم ويؤمر بأربعة كلمات. Kaya dahil ditong hadith na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ito ay sinabi ng sugo, tunay na ang isa sa inyo ay naipon sa pagkakalikha sa kanya sa sinapupunan ng kanyang nanay, at ito ay sa loob ng 40 araw na siya ay tinatawag nating nutfa. Ang pangalawa ay tinatawag natin siyang alaka, at ang pangatlo ay tinatawag siyang mudghah. At ito'y tatalakay natin pagkatapos ng maibigay natin ang kabuuan ng hadith. Thumma yursilu ilayhi al-malaku yanfakhu fihi ruh. At pagkatapos siya ihnipan ng pinadalhan ng anghel, at ang anghel na ito ay umihip dito, at ito'y pamamaraan kung paano gagawin ang kanyang tungkulin. At mag-uutos ito ng 4 na mga bagay, 4 na salita na kung saan ito yaong katayuan ng sinasabi nating maging nilikha sa sinapupunan ng isang nanay. Biqatbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi shaqiyun aw sa'id. At ito ay magtatalakay ng sinasabi nating kanyang magiging pangangalaga. Ano ba ang kanyang magiging katayuan, sustento mula sa Allah Jalla wa Ala? Ang kanyang buhay na siya ba ay maging mayaman o maging mabuti, ano bang kanyang katayuan? Ang kanyang mga gawain, o kaya siya ay magiging malungkot ng kanyang kahinatnan ay ang impyerno, na tayo lahat ay tulungan ng Allah Jalla wa Ala na mailayo sa impyerno, at siya ba ay magiging masaya ng kanyang pasukan ay sa sinasabi nating paraiso. Kaya dahil dito nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, fawallahi alladhi la ilaha ghayr in ahadukum la ya'malu bi'amal ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa in ahadukum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wal Muslim. Ang bahagi ng hadith, ang kahulugan nito, na siya ay bibigyan ng sinasabi nating 4 na kalimat at ay ilalagay ang kanyang roh upang itala ang panustos, ang kanyang pagtagal dito sa ibabaw ng mundo, o ang kanyang buhay, ang kanyang mga gawa. Kung siya ba ay taga-paraiso o maging kabaliktaran nito, siya ba ay maging tao na parusahan sa impyerno. Ay dahil dito nasabi ng sugo alayhi salatu wassalam, katiyakang ako'y sumusumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang Diyos na walang iba na dapat sambihin maliban pa sa Kanya. Katunayan, mayroon sa inyo na gumagawa ng mga gawain na kasintulad ng gawain ng tao na maninirahan sa paraiso, hanggang sa malagyan ng isang hadlang at kasing haba ng bisig ng kamay sa pagitan niya at ng paraiso. Pagkatapos siya ay maabutan ng kasulatan o anong nakatakdang kapalaran sa kanya, na siya ay gagawa ng gawaing kasintulad ng mga gawain ng taong mananahan sa impyerno, at siya ay papasok doon, na ito magiging kanyang kahinatnan. At ganoon din, may isang tao na siya, kung saan siya ay tao na maari ang kanyang gawain ay gawain ng taong mananahan sa impyerno. Subalit hanggang sa malalagyan ng kasing haba ng bisig o kamay ang distansya rito patungo sa impyerno, pagkatapos siya ay maabutan ng kasulatan o nakatakda na kapalaran sa kanya, at siya ay gagawa ng gawain kasintulad
ng gawain ng tao na mananahan sa paraiso at siya ay makakapasok doon. Itong hadith na kung saan sadyang napakahalaga sa buhay natin na mapupulutan ng napakaraming aral. Una po rito, ang kahusayan ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na siya ay, masyaallah, ang kanyang panalita at ang kanyang pag-deliver ng mensaheng ito ay sadyang napakahusay at mapitagan. Pangalawa, kailangan sa tao na tiyakin ang isang balita o informasyon na dapat ang tao ay may katiyakan sa anumang paraan o uri ng pagpapatotoo. Ibig sabihin dito na ang kanyang kukuning mensahe ay mensahe na kung saan mapagkatiwalaan at nagmula sa walang pag-alinlangan na sa Islam ay nagmula sa Quran at Sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Bilang pangatlong makuha na aral sa hadith na ito, na ang katiyakan sa pagbabalita o pagbibigay ng informasyon ay pamantayan ng pagiging makatotohanan at mapagkatiwala ang tao. Kaya batay sa hadith ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, na sabi niya, wa huwa as-sadiqul masduq, na siya, ang kinunan niya ng kaalaman, ang sugo alayhi salatu wasalam, siya ay totoo at walang pag-aalinlangan na mapagkatiwalaan. Tunay na ang tao, bilang pang-apat, ay nabubuo ang pagkalikha sa kanya sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay sa pamaraan na nabanggit ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, bilang panglima, ang kaalaman na ibinigay ng Allah Jalla wa'ala sa bawat yugto ng sanggol sa loob ng sinapupunan, na mula sa nutfa, magiging magiging alaka, o siya ay magiging mudghah. Ito ay isang hadith na kung saan maging scholar sa ngayon, halimbawa na lamang kagaya ni Maurice Bucaille, na isang French na physician, at siya ay isang gastroenterologist at scientist, at sa kanyang pag-aaral na gumawa siya ng aklat tungkol sa embryology, dito lamang natatagpuan na ang pinakatugma na kaalaman sa ating century, 19th century, samantala ang kaalaman ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na wala pang gamit at wala pang mga bagay na kung saan paano madiscovery kung ano ang development ng isang fetus sa sinapupunan ng isang nanay, ay sadyang naipaliwanag ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam dahil sa revelasyon na ibinigay ng Allah Jalla wa'ala na sadyang tugma sa kaalaman sa ating kapanahunan. Kaya dahil dito, isa ito sa mga dahilan na kung saan ang isang scholar na ito, isang French na namuhay bilang isang Kristiyano, na nagiging isang doktor ng kaharian dito, noong sa panahon ni King Faisal, rahimahullah, o sa panahon ni Anwar Sadat sa Egypto, na siya isang doktor nila, at siya yumakap sa Islam dahil dito niya lamang nakita ang pinakabuan at kaalaman na kung saan ito ay magmula lamang sa dakilang tagapaglikha. Tunay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang sugo at alipin ng ating dakilang tagapaglikha. Ang hadith ay nagbibigay din ng kahalagahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tuloy-tuloy na nangangalaga ng kanyang mga nilikha. Kanyang inaatasan ang mga anghel na sila'y gagawa ng kanilang mga tungkulin mula pa sa sinapupunan sa mundong ito, maging sa ating libingan o maging sa araw ng paghukom. Sila inilikha ng Allah Jalla wa'ala upang magbibigay ng pangangalaga sa atin. Kaya dahil dito, ang mga ulama natin ang nagwika na kapag ang anghel na ito ay lalayo sa atin, aatakihin po tayo ng mga jinn. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, sadyang napakahalaga ang paniniwala sa anghel na sila'y mga utusan lamang. Bagamat gaano man kalaki ng kanilang nagagawa, mga kababalaghan sa abot ng ating kaisipan, itong lahat ay nagagawa lamang at nangyayari lamang sa kapahintulutan ng Allah Jalla wa'ala, at sila hindi pa rin nagbabahagi o wala silang bahagi sa sinasabi nating pagsamba natin dahil sila ay katulad nating mga alipin na nilikha mula sa sinasabi nating liwanag, na sila ay sumusunod sa batas at utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi sila sumusuway sa Kanya. Kaya tunay na mga alipin ay ang mga anghel ay alipin lamang ng Allah Jalla wa'ala na sila ay sunod-sunuran sa kanyang batas. Kaya dahil dito sa hadith na ating natutunan, na sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa hadith na ito, وَيَأْمُرُ بِأَرْبَعِ kalimat, at sila ay pinag-utusan ng 4 na salitang ito, ayon sa hadith. So wala silang kakayahan na dadalhin ang anuman
o ibibigay ang anumang kaalaman, bagkus kung ano yaong kaalaman na ibinigay ng ating dakilang tagapaglikha. Ang apat na katagang ito ay nakasulat sa tao na ang kanyang rest, ang kanyang pangangalaga. Ang anumang darating sa atin, maliit man o malaki, ito ay sadyang hindi na ililingid o ito ay sadyang nalalaman ng ating dakilang tagapaglikha. Ang kanyang ajal, ang kanyang buhay, ang limitasyon kung saan sa o kanyang edad, na alam natin sa panahon natin, sa nasabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, nakatiting lamang ang aabot sa atin ng 60 o 70 anyos. Kaya habang nabubuhay, ito'y paalala sa limitadong pagkakataon sa buhay na ito ay makakagawa tayo ng mga gawain na tayo ay kalulugdan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, nandyan ang sinasabi nating qadar ng Allah Jalla wa'ala. Kaya magkagayon, iiwasan ng anumang kasamaan upang ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaparusahan at bigyan ng pagpapahalaga na makakagawa tayo ng kabutihan upang tayo kalulugdan at kapagan ng Allah Jalla wa'ala na makapasok tayo sa kanyang paraiso dahil sa kanyang habag. Kaya ang tao ay walang kaalaman sa kung anong nakasulat sa kanyang buhay. Kaya naman siya ay inutusan na magpunyagi at kumilos para makamit kung anuman ang nakakabuti. Kaya hindi tayo isang sinasabi nating si Juan Tamad sa kwento ng mga Pilipino na higa na lang at itong kapalaran ko, itong mangyari sa akin. Tayo ay lubusang magsusumikap. Kaya ang huling hantungan ng bawat isa't isa sa atin, ang sinumang anak ni Adan, alayhisalam, ay may dalawang bagay siyang mapupuntahan. Maari sa mundo ay merong tagumpay o kaya ay kasawian. Matalo siya o magtagumpay. Sa kabilang buhay, ito'y permanente sa mga taong nagtatambal sa Allah Jalla wa'ala. Ano po yun? Permanenteng kaparusahan. Kapag hindi niya nahingian ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay mananatili na walang hanggan sa impyerno. Maari na siya ay hahanguin kapag hindi siya nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito isang kaalaman, na bagamat tayo may pagkukulang, sabi natin na tayo ay nagkakamali, iwasan at layuan ang pagtatambal sa ating dakilang tagapaglikha at gumawa ng kabutihan. Kaya dahil dito, ito yung nasabi ng Allah Jalla wa'ala, فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. At ang ilan sa kanila ay mayroong sinasabi nating malumbay o sawing palad at mayroon sa kanilang maging maligaya. At hingin sa Allah Jalla wa'ala na tayo ay maging tauhan ng paraiso. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taghabun, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng paalala sa atin ng pagkakalikha sa tao. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. At siyang Allah Jalla wa'ala na lumikha sa inyo, na meron sa inyo na sumasampalataya at meron sa inyo una na tumanggi sa pananampalataya, tinalikuran ang batas ng Allah at meron sa inyo na siya ay mananampalataya. Kaya hingilin natin sa Allah Jalla wa'ala na tayo ay maging kabilang sa mga taong kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagagamitin natin ang maiksing pagkakataon na paninirahan po natin sa ibabaw ng mundong ito. Naisipin natin na sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam na tayo ay kasintulad kaannakum qarib aw abir sabil. Kasintulad na tayo o tayo ay mga garib o sinasabi nating estranghero o manlalakbay. Kaya ang maiksing buhay na ito'y maging dahilan na ang ating gawain ay maging kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ating bibigyan ng pagkakataon na tayo ay maging masunurin at lalaman natin ang katotohanan ng pananampalatayang Islam. Kaya sa aking mga kapatid na mga Muslim, alhamdulillah, dito natin napag-aralan na ang buhay po natin ay nakatakda na, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari sa buhay natin. Dito ipinahayag sa atin ng sinasabi natin qadar, ang anumang mangyayari na kabutihan o pinahintulutan ng mga kasamaan, ito'y nasa kapangyarihan ng Allah Jalla wa'ala. Subalit tayo po ay hindi nagtatapos po rito, napabaya po lamang. Sa bawat yugto ng buhay natin ay pagsusumikapan natin na sa araw-araw nating pamumuhay, tayo ay makagawa ng mga gawain na tayo ay kalulugdan ng ating dakilang tagapaglikha. Ito ang katangian ng isang mananampalataya na hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga tungkulin. Kaya dahil dito ang mga naunang mga hadith na nagbibigay ng paalala sa atin na ang pagsusumikap na tayo ay maging masunurin sa ating dakilang tagapaglikha.
Nandiyan na itala sa unang hadith na ating napag-aralan ng mga tanda na darating na ang araw ng paghukom. Kaya dahil dito, wag na nating hintayin pa na dumating ang kamatayan sa atin bago pa tayo magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga gumagawa ng kasamaan, layuan ito, hintuan, kasusuklaman ng ating puso at wag nang babalikan pa muli. Diyan natin matamo ang gantimpala mula sa ating dakilang tagapaglikha. Sa mga kababayan, kaibigan na hindi pa pumasok sa pananampalatayang Islam, napakasimple at napakadali ang pagsabi o pagsaksi upang sa gayon ikay maging isang mananampalataya ay sasabihin ang pagsaksi na ito na kung saan ito ay unang haligi ng pananampalatayang Islam sa pagsabi ng Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang sugo at alipin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, kapag ikay nakabanggit ng salitang ito, ay susundan mo at pag-aralan mo ng dahan-dahan at higit sa lahat, ang ating mga napag-aralan po rito ay ilan sa mga basic na dapat matutunan at malaman ng isang bagong mananampalatayang Muslim. Kaya ating ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo saan man tayo naroroon bilang isang mananampalataya, na tayo ay maging tagapagbukas ng anumang kabutihan at tayo ay mangunguna sa pagsagawa nito. Saan man tayo naroon, tayo ay maging tagapagsara ng sinasabi nating anumang uri ng kasamaan. Na ito'y maging dahilan, insyaAllah, sa tulong at habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating kapaligiran ay kanilang makikita, mababatid ang tunay na katuruan sa Islam sa ating pamumuhay. Ito po'y sadyang napakahalaga, aking mahal na mga kapatid, dahil ang katuruan na ito, ang Islam na reliyon, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi lamang isang gawain o prinsipyo na nandito sa ating puso, bagkus ito'y prinsipyo na ito ay ang pagpapahayag ng katotohanan. Ang iman na totoo na nangyari sa ating puso na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magtutulak sa atin na tayo ay gagawa ng kabutihan at ipapahayag ang katotohanan ng pananampalatayang Islam upang sa gayon ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anakan o ating mga magulang na hindi pa nakakita ng tunay na katuruan ng Islam ay kanilang matutunan at kanilang malaman ang katotohanan dahil sa pagpapahayag natin sa ating mga gawain at sa araw-araw nating pagkilos. Kaya dahil dito, ang Islam ay hindi isang pananampalataya o isang reliyon po lamang. Ito ay ang buong pagsunod ng tao, pagsuko ng tao, pagpapailalim ng tao sa kanyang dakilang tagapaglikha sa araw-araw niyang pamumuhay. Kaya dahil dito, sa araw-araw nating pamumuhay, ito ay pagpapahayag natin na ang kilos at gawa na ating ginagawa, ito yaong magdudulot ng pagbubukas sa puso't damdamin ng ating kapwa-tao upang kanilang matanggap din ang pananampalatayang Islam. Kaya ang mga aral dito na ating natutunan ay hindi lamang ito na masabi nating nasa ating isipan o nasa ating dila, bagkus bilang isang Muslim, tayo ay pinag-uutusan na ating ipahayag po ito. Dahil hindi naman tayo tatanungin ng Allah na kung ang kapwa-tao, ang kaibigan natin na hindi siya yumakap. Bagkus ang itatanong sa atin na tayo ba ay nagpahayag ng Islam. Kaya pagpapahayag natin ng Islam, ating maipapahayag natin, ating maibibigay natin sa kanila kapag ating isinasabuhay ang kabuuan ng katuruan ng pananampalatayang Islam. Kaya dahil dito, ating pasalamatan ang ating dakilang tagapaglikha na tayo ay nilagay niya at pinagkalooban niya ng pananampalataya dahil ito lamang ang kanyang tatanggapin sa araw ng paghukom. Nawa tayong lahat ay bibigyan ng Allah Jalla wa Ala ng tunay na pangunawa, tunay na gawain na ito ay walang halong pagpapakitang tao o halong pagpapahayag na makakamtan o matatamo ang kagalakan ng iyong kapwa-tao. Bagkus ang habag ng Allah Jalla wa Ala ang ating ninais dahil sa dahilan na ito ang maging pamamaraan na tayo ay kanyang papasukin sa paraiso kapag tayo ay kinahabagan ng ating dakilang tagapaglikha pagkatapos ang tunay nating gawain at tunay nating mga gawa. Sa susunod nating pagkikita, naway insyaAllah tayo ay pangalagaan ng Allah na maging tunay na manampalataya hanggang sa huling hininga. Ang Allah ang siyang lubusan nakakaalam
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد قلوبا طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية